Noong nakaraan, tinalakay natin ang talumpati bilang tekstong argumentatibo. Natatandaan pa ba? Sige. Ang tekstong argumentatibo, ito ay isang uri ng teksto na naglalahad ng paninindigan o pangangatuwiran tungkol sa isang issue. Hindi lamang tayo basta nagbibigay ng ating mga opinyon. Kumbaga sinusuportahan natin ito ng mga datos, statistics, mga halimbawa at iba pang ebidensya upang maging kapanipaniwala at mahikayat ang mga mambabasa o tagapakinig. Kapag ang isang talumpati ay naglalaman ng malinaw na paninindigan, layunin, argumento, datos at ebidensya, maaari natin itong ituring na talumpati bilang tekstong argumentatibo. Ngayon naman, balikan natin kung ano nga ba ang talumpati o speech sa Ingles. Ang talumpati ay isang formal na pagpapahayag ng kaisipan, opinyon, damdamin at impormasyon sa harap ng mga tagapakinig. Maaari itong magkaroon ng iba't ibang layunin gaya ng magbigay ng kaalaman, manghikayat, maglibang, at magbigay inspirasyon. Kaya tandaan natin, ang talumpati ay hindi lamang basta pagsasalita sa harap. Mahalaga rin kung ano ang mensahe, paano ito binuo, at paano ito inihahatid sa tagapakinig. Tinalakay din natin ang mga katangian ng isang mahusay na mananalumpati. At ang isa sa mga iyon ay ang malinaw ang pagbigkas. Dito pumapasok ang wastong pagbigkas. Ito ay ang tono, haba, diin, at antala. Sa pag-aaral natin ng mga ito, matututuhan natin na hindi lamang mahalaga kung ano ang salitang binibigkas, kundi pati kung paano natin ito binibigkas. May mga pagkakataon na ang pagbabago ng tono, haba, diin o antala ay maaari ring magbago sa kahulugan o damdaming ipinahahayag ng isang salita o ng isang pangungusap. Una, tono. Ang tono ay tumutukoy sa pagtaas at pagbaba ng tinig habang nagsasalita. Sa pamamagitan ng tono, nalalaman ng tagapakinig kung ano ang damdaming nais ipahayag ng nagsasalita, kung siya ba ay masaya, siya ba ay malungkot, galit, nag-aalala o seryoso. Halimbawa, sabihin natin ang salitang talaga. Maaari natin itong sabihin ng masaya, nagulat, nagdududa o galit. Iisa ang salita, pero dahil nagbago ang tono, nagbago rin ang damdaming ipinahihiwatig. Kaya sa isang talumpati, mahalagang ang tono ay angkop sa mensahe upang mas malinaw na iparating ang damdamin at kahulugan ng isang salita. Narito ang halimbawa ng tono. Si Ana ay dumating na. 'Di ba, mataas o pataas ang tono. Ibig sabihin, ang pahayag ay nagtatanong. Dumako naman tayo sa ikalawang halimbawa. Si Ana ay dumating na. Ito ay pababa ang tono. Ibig sabihin, ikaw ay nagsasalaysay lang o nagbibigay ng impormasyon. Ang tono ay pagtaas at pagbaba ng tinig at nakakatulong ito upang malaman kung ang pahayag ay tanong, salaysay, pag-uutos o nagpapahayag ng damdamin. Ako na lang kasi, ano bang meron siya na wala ako? Ano ba kasi? Ano bang meron siya na wala ako? Ano ba kasi? Ano bang meron siya na wala ako? Ano ba kasi? Ano bang meron siya na wala ako? Ikalawa, haba. Ang haba ay tumutukoy sa tagal ng pagbigkas sa isang tunog o pantig. May pagkakataong pinahahaba natin ang isang bahagi ng salita upang ipakita ang ating damdamin. Halimbawa, salamat at salamat. Pareho ang salita, ngunit sa ikalawang pagbigkas ay maaaring mas madama ang labis na pasasalamat. Isa pang halimbawa, isipin ninyo na nag-chat kayo sa crush ninyo na, "Hi." Kapag sumagot siya ng simpleng hi, HI, maaaring maramdaman ninyong medyo cold o hindi gaanong interesado. Pero kapag sumagot siya ng hi, maaaring maramdaman ninyo na mas excited o masaya siyang kausap kayo. Ganon din sa halimbawa na bye at bye, depende sa paraan ng pagbigkas. Maaari itong magpahiwating ng saya, ng lambing, ng pagkainis o pagiging malamig. Kaya hindi lamang bilis ang halaga rito, kundi kung gaano katagal binibigas ang isang tunog o isang panting.
Ikatlo naman ay diin. Ang ibig sabihin ng diin ay ang pagbibigay lakas sa isang pantig na salita, pagbigkas ng syllables ng isang salita. Mahalaga ito dahil may mga salitang pareho ang baybay, pareho ang spelling, ngunit nag-iiba ang kahulugan depende sa pantig na binibigyang diin. Narito ang mga ilan sa mga halimbawa ng diin. Una, hapon. Ang salitang hapon, tumutukoy ito sa bahagi ng araw mula tanghali hanggang bago gumabi. Pangalawa naman, hapon. Tumatukoy sa isang taong mula sa bansang Japan. Ibig sabihin, yung mga nakakapital na letra o mga pantig, ito yung mga may diin sa salita. Halimbawa dito, pito. Tumutukoy sa bagay na hinihipan upang lumikha ng tunog. Pangalawa naman, pito. Tumutukoy sa bilang na 7. 'Di ba? Sunod na halimbawa, tayo. Panghalip na tumutukoy sa nagsasalita at sa kanyang kausap o mga kasama. Tayo. Pangalawa naman, tayo. Nangangahulugang tumindig ka o bumangon ka mula sa pagkakaupo o pagkakahiga. At panghuli naman, ay galing, tumutukoy sa husay o kakayahan ng isang tao. At ang salitang galing naman, nangangahulugang nagmula o nanggaling ka sa isang lugar o pinagmulan. 'Di ba? Makikita natin na pareho ang kanilang mga baybay, nakakalito, ngunit ang mga palatandaan mo lamang dyan ay ang mga naka-capital letter o kung paano mo siya bibigkasin. Ngunit kapag nagbago ang pantig na binibigyang diin natin, nagbabago rin ang kahulugan. At ikaapat, antala. Ano ba ang antala? Ito ay ang panandalian o maikling paghinto habang nagsasalita. Maaaring napakasimple lamang ng paghinto, ngunit malaki ang epekto nito sa kahulugan ng isang pahayag. Sa pagsulat naman, ipinapahiwatig ang antala sa pamamagitan ng paggamit natin ng mga bantas na kuwit, tuldok, tutuldok, o tuldok-kwit. Sa antala, mahalaga kung saan tayo humihinto. Kapag inilagay natin ang paghinto sa maling bahagi ng pangungusap, maaaring magbago ang kahulugan o malito ang tagapakinig. Para itong bantas sa pasalitang wika, ang kuwit, tuldok at iba pang bantas na nakikita natin sa pagsulat ay naipapakita sa pagsasalita sa pamamagitan ng wastong paghinto. Narito ang halimbawa ng antala. Basahin natin ang dalawang pangungusap. Hindi, siya ang pumatay. Pangalawa naman, hindi siya ang pumatay. Ayan, ang tanong ko sa inyo, ano ang pagkakaiba ng kahulugan? Sa una, ang sabi, hindi, siya ang pumatay. May antala po pagkatapos ng salitang hindi. Ibig sabihin, ang sinasabi dito, hindi ikaw ang pumatay, kundi siya. May itinuturo siyang ibang tao. Ibig sabihin, may itinatanggi kang tao at pagkatapos ay itinuturo mo kung sino talaga ang pumatay. Pangalawa naman, hindi siya ang pumatay. Ayan, walang antala pagkatapos ng hindi. Ang ibig sabihin ay hindi siya ang gumawa ng pagpatay at maaaring ibang tao ang may kagagawan. Kaya makikita natin na dahil lamang sa antala, nagbabago ang kahulugan ng isang pahayag. Ngayong natalakay na natin ang tono, diin, haba at antala, narito ang 10 item na inyong sasagutan. Saan po? Isulat ang inyong mga sagot sa 1/4 sheet of paper o sangkapat na papel, pagkatapos kuhanan ito ng malinaw na larawan at isend sa akin online. Ang pagpapasa po nito ay hanggang ngayong araw, 4:30 PM lamang. Screenshot nyo ito at balikan pagkatapos ng talakayan. Ngayon naman, pag-usapan natin ang storyboard. Ang storyboard ay isang kasangkapan sa pagpaplano ng visual na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang kwento o video. Para itong blueprint o gabay bago natin simulan ang aktwal na paggawa po ng video. Sa storyboard, nakikita na natin kung ano ang mangyayari sa bawat bahagi o sa bawat eksena at kung paano uusad ang kwento mula simula hanggang wakas. Maaaring mapagkamalan natin na ang storyboard ay
parang comics dahil pareho silang gumagamit ng mga panels o ng mga kahon at mga larawan. Pero magkaiba po ang kanilang layunin. Ang comics ay isang tapos na anyo na kwento na binabasa ng mga mambabasa. Karaniwan itong may mga larawan, dialogue, speech balloon at iba pang elementong visual upang ikwento ang pangyayari. Samantala po, ang storyboard, wag magpapalito, ay hindi pa ang mismong final output. Isa lamang po itong plano, blueprint o gabay bago gumawa ng video, ng mga animation, ng mga commercial o iba pang visual na proyekto. Ipinapakita sa storyboard kung ano ang mangyayari sa bawat eksena, anong shot o larawan ang makikita, at kung ano ang maaaring sabihin o marinig. Kaya simple lang po ang pagkakaiba. Ang comics ay mismong kwento na para basahin, samantalang ang storyboard ay isang plano ng kwento bago ito gawing video o iba pang output. Narito ang mga hakbang sa pagbuo ng storyboard. Una, gumawa muna ng template. Gagawa ka muna ng mga panel o kahon. Depende po yan sa bilang na inyong gagawing video. Bawat panel ay kumakatawan ng isang eksena o bahagi ng kwento. Siyempre, maglalaan ka rin ng mga espasyo para sa sketch at sa mga tala o paglalarawan sa eksena. Pangalawa naman, isaayos ang pagkakasunod-sunod ng mga tagpo. Siyempre, tutukuyin natin kung ano ang mangyayari sa simula, sa gitna at sa wakas. Mahalaga na malinaw po yung daloy ng kwento natin o yung banghay upang madaling maunawaan ng mga manonood. Sa bawat panel, maaari ring isulat yung mga dialogue ng mga tauhan, yung narration ng kwento o maikling paglalarawan ng mga mangyayari sa eksena. Pangatlo naman, iguhit ang bawat eksena. Hindi kailangan po na mahusay ka o detalyado po ang inyong pagguhit. Hindi ito paligsahan sa drawing, sa poster. Ang mahalaga po ay dapat malinaw na naipapakita ng inyong sketch ang ideya, ang magiging kilos ng tauhan, ang lugar, at pangyayaring nais nung ipakita sa isang eksena.